Plus News Update. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagsimula muling ipatupad ang mandatory wearing of face masks ng mga pasyente at healthcare workers sa mga ospital sa Estados Unidos sa hindi bababa sa 4 na estado kabilang ang New York, California, Illinois at Massachusetts. Ito ay bilang tugon sa pagtaas ng kaso ng COVID, trangkaso at iba pang respiratory illness. Sa New York City halimbawa, muling ipinatupad ang patakaran ng pagsusuot ng face masks sa lahat ng 11 public hospitals, 30 health centers at 5 long-term care facilities. Layunin nito na protektahan ang parehong pasyente at medical frontliners, gayon rin ang mga bisita ng pasyente. Sa buong bansa, batay sa pinakabagong datos mula sa Center for Disease Control and Prevention, nakapagtala ng mahigit 29,000 na hospitalization dahil sa COVID-19 mula December 17 hanggang 23 na mas tumaas ng 16% mula sa nakaraang linggo. Gayon din ang higit 14,700 na hospitalization mula sa trangkaso sa parehong panahon. Kaugnay niyan, nanawagan si Dr. Alisa Bettina Lim, isang espesyalista mula sa Southern Philippines Medical Center o SPMC na patuloy na magsuot ng face masks, ugaliing maghugas ng kamay at obserbahan ang proper hygiene para maiwasang magkasakit at makuha ang flu virus. Sinabi ito ni Dr. Lim, ang Chief Resident ng SPMC Department of Emergency Medicine, sa virtual press briefing na ang Mycoplasma pneumonia o walking pneumonia ay narito na sa bansa. Wala mang naitala pang kaso ng walking pneumonia sa Davao City, nagpaalala pa rin ang doktor sa lahat na maging vigilant at palakasin ang resistensya dahil sa mga sakit ngayong panahon ng taglamig. Arestado ang isang babae matapos umanong manaksak ng iba't ibang pasahero gamit ang dala niyang blade sa isang tren sa Yamanote Loop Line sa Tokyo nitong Miyerkules ng gabi ayon sa pulisya. Ang babae na sinasabing nasa edad na 20 anyos ay random ang pag-atake sa mga pasahero habang ang tren ay nasa pagitan ng JR Okachimachi at Akihabara stations at ang mga pasahero ang pumindot sa emergency button sa tren. Nang makarating sa Akihabara Station, tumawag ang isang staff ng tren sa pulisya at dinakip ang suspect mag-aalas 11 ng gabi. Dahil sa insidente, pansamantalang itinigil ng JR East ang ilang bahagi ng loop train service sa lungsod. Hindi naman matukoy kung ano ang dahilan sa pag-atake. Agad na rumesponde ang Coast Guard District Southeastern Mindanao sa oil spill incident sa Davao City, 2 araw na ang nakalilipas. Nakatanggap ng tawag ang Marine Environmental Protection Force o MEP Force mula sa Coast Guard Station Davao mag-aalas 8 ng Martes ng gabi nang nagsasabi ng potential oil spill sa Kilometer 11 Davsamport, Davao City. Ang commander ng MEP Force, SEM, kasama ang Special Operations Group o SOG at personnel mula sa CGS Davao, CGSS Kilometer 11 at SOU-SEM ay nagpunta sa sinabing lugar upang beripikahin ang tawag. Sa evaluation, sludge oil ang tumapon sa tinatayang 200 cubic meter na bahagi ng pantalan. Nilagyan ng oil spill absorbent boom at absorbent pads para makontain ang langis at hindi na kumalat pa. Sa recovery efforts, nakapag-retrieve ang Coast Guard ng halos 30 litro ng langis kung saan nagmula ito ay iniimbestigahan pa. Planuhin na ng maaga ang bakasyon kasama ang ating mga pamilya at mga mahal sa buhay. Ito ang payo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa long weekends ngayong 2024. Base sa ibinahaging Facebook post ng Pangulo ngayong araw ng Huwebes, may 4 na long weekends sa 2024 holiday calendar. Una, March 28 hanggang April 1, dahil ang March 28 ay Monday, Thursday at March 29 ay Good Friday ay regular holidays, habang March 30, Black Saturday ay special non-working day. Kasunod ang August 24 hanggang August 26 dahil ang August 26 ay declared regular holiday in observance of National Heroes Day. Pangatlong long weekend ay mula November 1 hanggang November 3 dahil ang November 1 at November 2 ay parehong special non-working days in observance of All Saints and All Souls Days. At syempre, ang holiday break simula December 28 hanggang December 31 dahil ang December 30 Rizal Day ay regular holiday habang December 31 ang huling araw ng taon ay special non-working day.
Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.